Sa mga unang araw pa lang ng kaguluhan, nagsimula nang umalis ang mga tao sa Iran. Unti-unti itong naging malawakang pag-alis ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga sumasakay ng bus papunta sa border, may gumagamit ng sariling sasakyan, at may ilan na naglalakad na lang makatawid lang palabas ng bansa. Sa border ng Armenia, makikita ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga tao, pagod at bitbit lang ang kaya nilang dalhin, at iisa ang dahilan nila, ang makaligtas. Sa loob ng Tehran, iba ang itsura ng sitwasyon dahil mahahabang pila ng sasakyan ang umaabot ng ilang milya. May mga basag na bintana sa kalsada, may usok na makikita sa iba't ibang bahagi ng lungsod at halos walang tigil ang tunog ng pagsabog. Hindi na ito normal na buhay kaya mas maraming tao ang umaalis. Pero bago natin ipagpatuloy, ipalike naman ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang mga malalaking lungsod tulad ng Tehran, Isfahan at Tabriz ay naging sentro ng pag-alis kung saan araw-araw libu-libong sasakyan ang papunta sa hilagang bahagi ng bansa dahil lahat ay gustong makalayo sa gulo. Ayon sa datos, sa loob lang ng unang 2 araw ng gera, mahigit 100,000 tao agad ang umalis sa Tehran, isang lungsod na may populasyon na 14 milyon. At habang tumatagal, lalo pang dumarami ang umaalis. Yung may kakayahang lumabas ng bansa ay dumidiretso sa mga border tulad ng Turkey at Azerbaijan. Sa loob lang ng 10 araw, libu-libong Iranian ang tumawid sa Turkish border, may sakay na sasakyan at may naglalakad. Sa Astara border ng Azerbaijan, tuloy-tuloy din ang daloy ng tao, siksikan at walang tigil ang pagdating. May ilan pa na dumadaan sa Azerbaijan para makarating sa Armenia kahit mas mahaba ang ruta basta makaalis lang. Noong March 12, 2026, may ulat na karamihan sa mga tao ay naghahanap lang ng ligtas na lugar. Sa loob ng bansa, tinatayang 3.2 milyon na mga tao ang umalis mula sa Tehran at iba pang malalaking lungsod papunta sa hilaga at mga probinsya. Pumupunta sila sa mga bundok, sa mga rural areas at sa mga lugar na malayo sa sentro ng kaguluhan. Pero kahit doon, hindi pa rin sigurado ang kaligtasan. Habang lumalaki ang bilang ng mga umaalis, mas nagiging malinaw na posibleng humantong ito sa isang malaking humanitarian crisis. Dahil hindi na lang ito paglikas, kundi pagguho ng normal na buhay. Ang Tehran na dating isang maingay at abalang lungsod na may 14 milyon na tao, ngayon ay naging sentro ng krisis. Maraming tao ang nagtatago sa iba't ibang lugar tulad ng mga liblib na baryo sa bundok ng Zanjan, sa mga taniman malapit sa Kazvin, sa paanan ng Alborz Mountains, at sa baybayin ng Caspian Sea kung saan umaasa silang mas ligtas sila. Pero ang ganitong eksena ay hindi na bago sa Iran. Nangyari na ito noong 1979 sa panahon ng Iranian Revolution, kung saan nagsimula rin ito sa paunti-unting pag-alis ng mga tao hanggang sa naging malawakan. At ngayon parang inuulit lang ng kasaysayan ng sarili nito. Pero sa pagkakataong ito mas mabilis, mas magulo at mas delikado. Noong 1979, umabot sa around 3 milyon na tao ang umalis sa Iran. Malaki na yun. Pero ang nangyayari ngayon ay mas malala. Sa kasalukuyang sitwasyon, tinatayang 20 to 30% ng buong Tehran ang halos wala na. Ibig sabihin milyon-milyon na ang umalis sa lungsod. Makikita ito mismo sa kalsada kung saan sobrang traffic, mahahabang pila sa gas stations at tuloy-tuloy na convoy ng mga sasakyan ang papunta sa north. Hindi na ito normal na pag-alis, isa na itong mass evacuation. Ayon sa estimate, nasa 50 to 60% ng mga lumikas ay galing mismo sa Tehran. At kung lalo pang lalala ang labanan, posibleng umabot sa 5 to 7 milyon ang kabuuang bilang ng mga lilikas. Ayon naman sa UNHCR, hindi pa ito ang dulo at posible pang tumaas ang bilang habang tumatagal ang kaguluhan. Pero may isang bagay na mas nakakagulat. Hindi lang ordinaryong mamamayan ang umaalis, pati mga suporter ng gobyerno. Yung mga matagal nang sumusuporta sa rehimen, ngayon sila na rin ang umaalis. Hindi na dahil sa politika, kundi dahil sa takot at kawalan ng kasiguraduhan. Isa sa pinakamalaking dahilan ng panik na ito ay ang nangyari sa bagong leader na si Mojtaba Khamenei. Ayon sa mga ulat, nasugatan siya sa loob lang ng unang 24 hours matapos siyang maupo sa pwesto. May nagsasabing patay na siya. May iba naman nagsasabing nasa koma. Ang opisyal na sinasabi ng gobyerno ay isa siyang janbas o sugatan na bayani. Pero ang problema, hindi siya nakikita. Dati, ang mga supreme leader ay lumalabas sa TV, direktang nagsasalita sa mga tao,
nagbibigay ng assurance at nagpapakita ng kontrol. Pero ngayon wala. Noong March 12, naglabas siya ng unang pahayag pero hindi siya nagpakita at sulat lang ang inilabas. Ito ang unang beses na nangyari ito. At imbes na magbigay ng kumpiyansa, lalo lang nitong pinalala ang takot. Una, ipinapakita nito na delikado pa rin ang sitwasyon at hindi pa tapos ang gulo. Ikalawa, nawawala ang tiwala ng mga tao. Kahit yung mga loyal, nagsisimula ng magduda. Dahil kung ang leader mismo ay hindi kayang magpakita, mas lalo itong nagdudulot ng pangamba sa mga ordinaryong mamamayan. Para sa marami, si Mujtaba ang huling pag-asa ng rehimen. Pero ngayon mukhang wala na rin iyon. Kaya mas lalong bumibilis ang pag-alis ng mga tao. Hindi na lang ito simpleng pag-iingat. Ito ay pagtakbo palayo sa isang pamahalaan na unti-unti nang nawawalan ng kontrol. At habang bumabagsak ang tiwala, mas dumarami ang gustong umalis. Dahil sa puntong ito, hindi na malinaw kung sino ang may hawak ng kapangyarihan. Parang gumagalaw pa ang gobyerno pero wala nang direksyon. At habang patuloy ang pagbagsak ng mga missiles mula sa himpapawid, hindi lang iyon ang dahilan kung bakit nauubos ang tao sa loob ng Iran. May mas malalim pang problema. Isang bagay na nangyayari mismo sa loob ng pamamalakad. Habang lumalala ang sitwasyon, unti-unti ring nawawala ang normal na takbo ng araw-araw na buhay sa loob ng Iran. Ang mga negosyo nagsasara dahil wala ng supply at wala na ring sapat na tao para magtrabaho. Ang mga pabrika humihinto dahil kulang ang kuryente at nahihirapan ang transportasyon na maghatid ng raw materials. Kahit ang mga ospital nahihirapan dahil kulang sa gamot at gamit. At ang mga paaralan napipilitang magsara dahil hindi naligtas para sa mga estudyante. Sa maraming lungsod makikita ang kakaibang pagbabago. Ang mga kalsada na dati ay puno ng sasakyan ay halos walang laman. Ang mga tindahan sarado. Ang mga gusali bakante. Hindi ito dahil tahimik ang sitwasyon, kundi dahil wala na halos natitirang tao. Pero sa kabilang banda, sa mga probinsya at mas malalayong lugar, kabaligtaran ang nangyayari. Biglang dumami ang tao at naging siksikan ng mga lugar na dati ay hindi naman ganun karami ang populasyon. Dahil dito, nagsisimulang kapusin ang mga pangunahing pangangailangan. Ang tubig nagiging limitado, ang pagkain mabilis maubos. Ang mga ospital napupuno agad at hindi na kayang tanggapin ang lahat ng may sakit o sugatan. At habang tumatagal, hindi lang ang mga lumikas ang nahihirapan, kundi pati ang mga lokal na matagal nang nakatira sa mga lugar na yun. Dito nagsisimula ang isa pang problema na mas tahimik pero seryoso. Nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng mga tao, hindi dahil gusto nila, kundi dahil pare-pareho silang kulang. Kapag kulang ang pagkain, nagkakaroon ng agawan. Kapag kulang ang tubig, nagkakaroon ng alitan. At kapag kulang ang tulong, nagsisimula ang sisihan. Unti-unting nagiging mas mahirap ang sitwasyon kahit sa mga lugar na dati ay ligtas. Habang nangyayari ito sa loob ng bansa, ang mga tao ay hindi na umaasa na babalik agad sa dati ang lahat. Hindi na sila naghihintay ng malinaw na solusyon. Ang ginagawa na lang nila ay kung ano ang makakatulong para makaligtas. Yung may kakayahan umaalis. Yung wala naghahanap ng paraan para magtagal kahit paano. Sa ganitong sitwasyon, ang bawat araw ay tungkol na lang sa survival. At dito mas lalong lumalabas ang mas malaking problema. Hindi na sapat ang lakas ng military. Hindi na sapat ang teknolohiya. Ang tunay na sinusubok ay kung kaya pa bang alagaan ng isang bansa ang sarili nitong mamamayan. Sa puntong ito, malinaw na hirap na ang pamamahala. Kulang ang resources, kulang ang kontrol, at kulang ang kakayahan para maibalik ang ayos ng bansa. Hindi ito bigla ang pagbagsak na isang araw lang mangyayari. Dahan-dahan itong nangyayari. Araw-araw may nawawala, may nasisira, at may umaalis. Hanggang sa dumating ang punto na hindi na kayang ibalik ang dati. At habang patuloy itong nangyayari, mas nagiging malinaw ang isang bagay. Ang pinakamahirap na laban ay hindi laban sa kalaban sa labas kundi laban sa sariling kahinaan sa loob. At sa ganitong klase ng laban, walang mabilis na solusyon. Walang isang aksyon na kayang ayusin ng lahat. Kailangan ng oras, kailangan ng resources at kailangan ng tiwala ng mga tao. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, iyon ang pinakakulang. At habang patuloy na nawawala ang tiwala at habang patuloy na umaalis ang mga tao, mas lumalapit ang isang realidad na mahirap tanggapin. Na ang isang bansa ay hindi lang nasisira dahil sa gera, kundi dahil unti-unti nitong nawawala ang kakayahang tumayo sa sarili nitong paa.
Sa likod ng lahat ng ito, may mas tahimik pero mas delikadong kalaban na hindi missile at hindi bomba, kundi isang problemang matagal nang nandyan, ang unti-unting pagbagsak ng kalikasan at mga resources ng Iran. Dahil sa matinding tagtuyot, maling paraan ng pagsasaka at mahinang pamamahala, unti-unting natutuyo ang mga pangunahing pinagkukunan ng tubig. Bago pa man magsimula ang gera, bumaba na ng halos 45% ang water reserves ng Tehran. Ibig sabihin kahit wala pang gulo, hirap na ang mga tao sa araw-araw. Tubig pa lang kulang na. Dati, ang galaw ng mga tao ay papunta sa lungsod dahil mula sa mga probinsya ay lumilipat sila sa mga urban areas para maghanap ng mas magandang buhay. Pero ngayon baliktad na ang nangyayari dahil ang mga tao ay umaalis na sa lungsod hindi lang dahil sa gera, kundi dahil wala na ring sapat na resources tulad ng tubig, pagkain at iba pang basic needs. Kaya milyon-milyon ang tumatakbo papunta sa hilaga, sa mga lugar na mas malamig at may mas malaking tsansa na may tubig. Pero kahit ang mga tinatawag na safe zones ay punong-puno na dahil matagal na nilang naabot ang limit nila. At ngayon dahil sa dami ng dumarating, unti-unti na rin silang nahihirapan. Ang mga rural areas na dating tahimik ay nagkakaroon na rin ng sariling problema dahil nagiging siksikan ang mga tao at kulang na ang pagkain, tubig at mga serbisyo na kailangan para mabuhay. Kung magtutuloy-tuloy ang ganitong sitwasyon, may mas malalang pwedeng mangyari. Tinatayang maaaring umabot sa 10 milyon ang bilang ng mga displaced. Ibig sabihin, halos 15% ng buong populasyon ng Iran. Hindi na ito simpleng problema ng isang bansa. Ito ay magiging krisis ng buong rehiyon. Dahil kapag sabay-sabay na tumulak palabas ang ganitong karaming tao, maapektuhan ang mga karatig bansa. Mahihirapan ang humanitarian systems, kukulangin ang tulong at kakapusin ng resources. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong. Kaya pa ba itong kontrolin ng Iran? Sa totoo lang halos imposible dahil hindi lang gera ang problema nila. May mas malalim pang issue sa loob. Ang pamamalakad mismo ng bansa ay matagal nang may kahinaan. Ang ekonomiya matagal nang nahihirapan. Dahil sa sanctions, mataas na inflation at mahinang pamamahala, unti-unting nabawasan ang kakayahan ng gobyerno na suportahan ang mga tao. Ang halaga ng kanilang pera, ang riyal, ay malaki ang ibinaba kumpara sa dollar. Halos wala ng sapat na pondo ang gobyerno. Sa madaling salita, kahit walang gera, hirap na sila. Pero ngayon may gera pa. May krisis pa sa loob. May problema pa sa kalikasan. At lahat ng ito ay sabay-sabay nang lumalala. Sa ganitong kalagayan, malinaw ang isang bagay. Wala ng sapat na pera ang gobyerno para tumulong sa sarili nitong mga tao. Ang bilyon-bilyong dolyar na kailangan para sa tirahan, pagkain at health support ng milyon-milyong lumikas ay wala sa kaban ng Iran. At dito lalo pang lumalala ang sitwasyon. Dahil bukod sa gera, may isa pang matagal ng problema na hindi naaayos, ang krisis sa tubig. Bago pa man magsimula ang labanan, may mga protesta na sa iba't ibang lugar tulad ng Khuzestan at Isfahan dahil sa tagtuyot at kakulangan ng tubig. Ngayon mas lumala pa ito. Dahil ang milyon-milyong tao na tumakas mula sa Tehran at southern areas ay dumagsa sa hilaga. Sa mga probinsya tulad ng Mazandaran at Gilan na malapit sa Caspian Sea, nahihirapan na rin ang mga lugar na ito dahil sapat lang ang resources nila para sa sarili nilang populasyon. At ngayon ay biglang dumoble o triple ang dami ng tao. Kaya ang resulta, hindi na kinakaya ng pamamalakad, kulang na ang tubig, mabilis maubos ang pagkain at hindi na sapat ang mga serbisyo para sa dami ng tao. Dahil dito, nagkakaroon ng tensyon at alitan sa pagitan ng mga lokal. Dahil pare-pareho silang kulang sa kailangan para mabuhay. Sa ganitong sitwasyon kahit pahumina o pansamantalang tumigil ang labanan, may isa pang mahalagang tanong kung makakabalik pa ba ang mga tao sa dati nilang buhay. Sa totoo lang hindi ito ganun kadali dahil ang pagbabalik ay hindi lang pagbukas ng kalsada. Kailangan may bahay pa silang babalikan, may trabaho at may sapat na tubig. Pero sa paligid ng Tehran, marami nang nasira tulad ng mga factory, power supply at communication systems. Mga pangunahing kailangan para gumana ang isang lungsod. Para maibalik ang kuryente, tubig at supply chains, aabutin ito ng buwan at posibleng taon. At higit pa sa pisikal na pagkasira, may mas mahirap ayusin ang tiwala ng tao sa gobyerno. Dahil sa mga nangyari, sa pagkawala ng lider sa publiko, sa kawalan ng malinaw na kontrol at sa paglabas ng kahinaan ng pamamalakad, unti-unting nawala ang pakiramdam ng seguridad. Kahit ang mga dating loyal sa rehimen ay hindi nakampante. Mas pinipili pa nilang manatili malapit sa borders kahit hindi sigurado.
kaysa bumalik sa kabisera na malinaw na may problema sa pamamahala. Sa isip ng marami, mas mabuti na ang hindi sigurado kaysa sa lugar na alam mong magulo. At dito makikita ang tunay na epekto ng krisis. Hindi lang ito pagkasira ng mga gusali. Hindi lang ito pagkawala ng resources. Ito ay pagkawala ng tiwala ng tao sa sarili nilang bansa kapag umabot sa 10 milyon ang bilang ng mga umalis sa loob at labas ng Iran. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Hindi na kayang gampanan ng Estado ang basic na tungkulin nito. Wala nang sapat na seguridad, wala nang sapat na tulong. Sa puntong ito, hindi na realistic na kayanin pa ng Iran ang krisis gamit lang ang sarili nitong resources. Kaya kailangan na nila ng tulong mula sa labas. Hindi na ito option kundi isang pangangailangan na nangangailangan ng tulong mula sa international community, United Nations at mga karatig bansa. Pero may isang malaking problema dahil hindi malinaw kung paano papasok ang tulong dahil sarado ang airspace, delikado ang dagat at ang mga kalsada ay target ng pag-atake. Kaya halos putol na ang koneksyon ng Iran sa labas ng mundo. Dahil dito, ang pinaka-importanting daanan ngayon ay ang mga border. Isa sa pinaka-critical ay ang border ng Turkey. May haba itong around 560 kilometers sa western at northwestern side ng Iran. At sa ngayon, ito ang isa sa iilang natitirang ruta palabas at papasok ng bansa. Ang Kapakoy border crossing ang naging pinaka-busy. Dito dumadaan ang maraming Iranian na gustong makalabas. Dito rin posibleng dumaan ang tulong dahil sa laki ng problema, naghanda na ang Turkey. Ayon sa kanilang Interior Minister, may 3 senaryo silang pinaghandaan. Una, subukang kontrolin ang migration habang nasa side pa lang ng Iran para hindi sabay-sabay ang pagdating sa border. Ikalawa, magtayo ng 10 cities at buffer zones malapit sa border para may pansamantalang matitirahan ng mga umalis. Ikatlo, kung tuloy-tuloy pa rin ang pagdating, handa silang mag-settle ng mga tao sa loob ng kanilang teritoryo. Hindi na bago ito sa Turkey. Noong Syrian crisis, tumanggap sila ng halos 4 million refugees. Sila ang naging pinakamalaking host country sa buong mundo. Kaya may experience na sila at maayos na ang pamamalakad nila. Kaya nilang magtayo ng tent cities, container housing, at temporary shelters ng mabilis at maayos. Ang kanilang disaster agency na AFAD ay may advanced na logistics at subok na sa iba't ibang krisis tulad ng gera, lindol at baha. Ganon din ang Red Crescent na may maayos na network para magbigay ng pagkain, tubig at medical aid. At ngayon posibleng gamitin ulit ang lahat ng ito para sa Iran. Pero kahit may ganitong paghahanda, hindi pa rin simple ang sitwasyon dahil habang dumarating ang tulong, patuloy din ang pagdami ng taong nangangailangan. At habang tumatagal, lalo pang lumalaki ang krisis hindi lang para sa Iran, kundi para sa buong rehiyon. Pero may isang mahalagang paalala mula sa nakaraan ang nangyari sa Syria. Kahit natulungan ng Turkey ang milyon-milyong refugee noon, hanggang ngayon ay ramdam pa rin nila ang epekto nito. Yung halos 4 million na refugees na tinanggap nila ay nag-iwan ng malalim na epekto sa ekonomiya, sa lipunan at sa politika. Nagkaroon ng tensyon. Naging sensitibo ang publiko sa usapin ng mga bagong dumarating. Kaya ngayon kahit handa ang Turkey na tumulong, may limitasyon din sila. Gusto nilang tumulong pero gusto rin nilang protektahan ang sarili nilang bansa. Kaya ang focus nila ngayon ay hanggat maaari ay pigilan ang pagdating ng sobrang daming tao sa border at panatilihin muna ang mga ito sa side ng Iran. Dahil alam nila kung gaano kahirap kapag lumaki na ng sobra ang bilang. Pero hindi lang tungkol sa pagtanggap ng refugees ang usapan. May isa pang mas kritikal na tanong. Paano ipapasok ang humanitarian aid sa Iran? Kung makakapagtayo ng buffer zone sa Turkish border, pwedeng itong maging simula ng isang humanitarian corridor. Isang ruta kung saan pwedeng dumaan ang tulong tulad ng pagkain, gamot, kumot at hygiene kits. Mula Turkey pwedeng ipasok ang mga ito sa northwestern Iran, lalo na sa West Azerbaijan province, gamit ang Gurbulak at Kapakoy border crossings. May advantage ang Turkey dito. Noong January, nagtayo sila ng mahaba at matibay na border infrastructure na umaabot sa around 380 kilometers na concrete wall, may 203 optical towers at 43 observation towers. Pwede itong gamitin hindi lang para sa seguridad, kundi pati sa maayos na pagpasok at pagdistribute ng tulong. Kaya magiging organized at kontrolado ang galaw sa border. Pero may malaking problema dahil delikado ang lugar,
lalo na sa Tabriz na nasa paligid ng 200 kilometers mula sa border at patuloy na tinatamaan ng mga pag-atake. Halos wala nang maayos na air defense ang Iran sa northwestern area. Ibig sabihin walang kasiguraduhan ang safety ng mga aid convoy. Kahit humanitarian mission, pwede pa ring tamaan. Kaya kailangan ng malinaw na koordinasyon. Hindi lang Turkey, kundi pati US at Israel, para masigurong ligtas ang pagpasok ng tulong. Kung hindi, posibleng mas lumala pa ang sitwasyon. Ngayon tingnan naman ang kabilang side. May isa pang posibleng ruta ang Azerbaijan. Sa pamamagitan ng Astara border crossing, pwedeng magpasok ng pagkain at medical supplies papunta sa mga probinsya tulad ng Gilan at Ardabil. Pero hindi rin ito madali dahil may tensyon sa relasyon ng Azerbaijan at Iran, lalo na matapos ang mga recent na insidente. Kaya ngayon naka-full alert ang Azerbaijani army. Ibig sabihin kahit may posibilidad ng tulong, may kasamang panganib. Sa kabuuan, malinaw ang sitwasyon dahil may gustong tumulong, may mga ruta at may mga plano. Pero lahat ng ito ay nakasalalay sa isang bagay, kung gaano kaligtas ang bawat galaw. Dahil sa ganitong klaseng krisis, kahit ang pagtulong ay may kasamang panganib, kahit bukas pa ang usapang diplomatic, hindi pa rin nito napapadali ang sitwasyon sa ground. Dahil ang problema ngayon ay hindi na lang desisyon ng mga leader, kundi mismong logistics ang bumabagsak. Sa mga border crossings, isa sa pinakamalaking problema ay ang siksikan. Mahahabang pila ng mga truck na halos hindi na gumagalaw. Simula nang magsimula ang gera, halos tumigil na ang normal na commercial traffic. Pero ang problema, doon din dadaan ang humanitarian aid. Kaya iisang daanan lang ang ginagamit at ito ang bottleneck. Kaya kung magpapasok ng tulong ang Turkey, hindi pwedeng basta sumabay lang ang mga aid trucks sa normal na daloy. Kailangan ng espesyal na paraan na may hiwalay na lanes, mas mabilis na proseso sa customs, siguradong seguridad at malinaw na plano na akma sa isang war zone. Kung wala nito, matetengga lang ang tulong at hindi makakarating sa mga nangangailangan. Ganun din ang sitwasyon sa side ng Azerbaijan. Ang Astara crossing, kahit sa normal na araw ay busy na, kaya mas lalo itong magiging bottleneck ngayon na may gera. At para makadaan ng aid trucks, kailangan ng aktibong koordinasyon mula sa gobyerno ng Azerbaijan. Pero dahil sa tensyon at mga nakaraang insidente, hindi ito ganun kadali. Kung magtutuloy-tuloy ang gera at umabot sa 10 million ng displaced, hindi kakayanin ng mga border crossings ang ganitong dami. At may halimbawa na tayo kung ano ang mangyayari. Noong Syrian crisis sa Idlib, naging bottleneck din ng borders. Ang resulta, daan-daang libong tao ang na-stuck, natutulog sa lamig, kulang sa pagkain, at walang maayos na tulong. At ngayon ang Iran ay papunta sa parehong sitwasyon, pero mas malala dahil mas marami ang tao at mas komplikado ang kondisyon. Sa puntong ito, malinaw na hindi na lang ito simpleng humanitarian crisis kundi senyales na ito ng mas malalim na problema. Ang pamamalakad na dapat nagpoprotekta sa mga tao ay hindi na gumagana. Ang gobyerno na dapat nagbibigay ng tulong ay hindi na kayang gawin iyon. At ang mga mahahabang pila sa border, ang mga taong naghihintay na walang kasiguraduhan ay hindi lang larawan ng paghihirap. Ito ay ebidensya ng isang estado na unti-unti nang tumitigil. Hindi na nakikita ng mga tao ang kabisera bilang lugar ng proteksyon. Hindi na ito simbolo ng seguridad. Sa halip nakikita na nila ito bilang isang wasak na pamamalakad at isang pamahalaan na hindi na kayang panatilihing ligtas ang sarili nitong mamamayan. Dahil dito tuloy-tuloy ang pag-alis ng mga tao. Hindi na lang dahil sa takot sa bomba, kundi dahil wala na silang tiwala na may magpoprotekta pa sa kanila. Ang milyon-milyong tao na naiipon ngayon sa borders ng Turkey at Azerbaijan ay hindi na simpleng paglikas. Isa na itong malaking pagbabago sa galaw ng buong rehiyon. Parang lindol na hindi lang sa loob ng Iran nararamdaman, kundi pati sa mga karatig bansa. Sa puntong ito ang problema ng Iran ay hindi na lang tungkol sa kalaban sa labas. Hindi na lang ito tungkol sa external threats. Ito na ay laban para mabuhay sa loob ng sarili nitong bansa na unti-unting bumibigay. Isang lugar na nawawalan ng resources, nawawalan ng kontrol at higit sa lahat nawawalan ng tao. Dahil kapag ang mismong mamamayan ay piniling umalis, yun ang pinakamalinaw na senyales na may mali. At ngayon kitang-kita na iyon. Habang tumatagal, lalong lumiit ang galaw ng gobyerno. Parang chess game na ubos na ang pwedeng galaw at wala nang malinaw na susunod na hakbang. At habang nangyayari ito, unti-unting bumibigay ang pundasyon ng buong kaayusan.
Hindi dahil sa isang biglaang pangyayari, kundi dahil sa pinagsama-samang problema na ngayon lang sabay-sabay sumabog. At sa harap ng lahat ng ito, isang bansa ang dahan-dahang bumabagsak habang nakatingin ang buong mundo.